Ang Surigao noon nga kongresista, si Congressman Boots Pitsay. Congressman Boots, Vice President ha, sa lakas sa CMD Party. Congressman Boots, may buntag. May buntag, Oscar, og siyempre mga naminaw na mga OFW all over the world, maayong buntag, maayong otog, maayong gabi kaninyong tanan. Congressman. Siyempre ang atong mga higala diha sa Dakbayan, sa Sugbo, sa probinsya sa Cebu, probinsya sa Bohol, o Negros Oriental, maayong buntag kaninyong tanan. Congressman Boots, as Vice President sa Partidong Lakas, niingon ang inyong partido nga doon na 100 Gs ka mga kongresista nga ni pirmag manifesto of support para sa speakership ni Speaker Martin Romualdez sa 28th Congress. Sir, kaning 100 Gs, di pa man kaigo tungod kay 300 man mo diha sa Ubos Bay Balauranan. So majority, mga 150 kapin. Doon na bay laing partido, Congressman Boots, nga makig-alyansa unya ninyo gawa sa ining lakas? Sa akong pagtuo, mga 285 ang mga congressman Apil na ng laing ni-endorse partido. Kang Speaker Romualdez. Sus, So, naghanam day. 285, sobra na siguro sa Sobra na. 50%. Sobra na kayo. So, labiha. So, doon na ba mga negotiation, Congressman Boots, kabahin kay before sa votation for speakership, deputy speaker sama nimo og ubang mga komite diha sa Ubos Bay Balauranan as of today, naa na ba'y mga sabot-sabot nga si Juan de la Cruz, congressman sa Kuan, mahimuon na tong deputy speaker. Doon na ba? I am not really aware kay pa man ko kaayo makipagstorya sa atong mga kaigsunan. I'm not aware, but I'm sure naanay mga dili negotiation kung di jockeying for position. Ang pagilugan niya na number 1, Committee on Appropriation, kay aron dako ang kita. Number 2. Number 2. Bold kay ka mo istorya po. Bold kay mo istorya ko. Makamanggit na. Daghang project na makuha nimo kung ikaw mo chairman ng APRO. So, sunod, Congressman Watts. Siyempre, majority floor leader, minority floor leader, these are the key positions in the House. So, a lot of congressmen are now jockeying for position. So, even if they know that they are not qualified, they are still jockeying for position. Uy, sus, Ginoo. Okay. Like for example, if you become a majority floor leader, you have to know the law, the Constitution, and the rules of the House. And of course, yung Robert Rules. Unsam ni? Robert Rules, mao kana ang parliamentary procedure na imong i-apply. Like for example, yung mga namingon na point of order. Ang point of order has precedent over all motion. So you have to know about all those things. And like if there is a motion, you have to dispose of the motion before somebody else comes up with another motion. So kanita na ang kinanglan ibalan mo. So if you apply to become the majority floor leader, really kung every now and then may ka 1 minute suspension kay wako kay balo. Now, Congressman Boots, kani bang ingananing mga committee kinahanglan ba gyud og mga senior member or kanang mga re-elected kinahanglan mao ba gyud ang makagunit og mga committee diha sa Ubos Bay Balauranan or kadtong mga return nga swito na kinahanglan ba gyud na sila or naay bag-o bagito nga makagunit og committee chairmanship? Depende ka na sa leadership. Depende sa leadership because like for example, na ay mga key parties like NUP, NPC, mga na sila, ito yung mga committees namin by tradition, mauna yung mga committees, so I hope you will give it to us. So sila ay magpili kung kinsay mahimog chairman. NUP, depende sa kadaghanon. So, Lakas, kana. Daghana na usa na tangtang sa inyo pinakuha usa si Diok Prasco. Congressman Boots. Oo, natangtang siya si Congressman Prasco. Oo. Kung liko ko gamay be kay murag suwito kaani ikaw mo na suwito sa tanan. Aning
kaning problema ron tibok kalibutan nga apektado gyud kayong Pilipinas. But before that, ni tando na tong imong amigo nga akong i-guest dire sunod adlaw. But itong imong amigo nga taga Cebu nga time to time amigo gyud. Pero Congressman Bots, akong kuan ba unsa kay posible sa umaabot nga mga adlaw karong nagsige na ni murag gahi kay uning Israel, ang Iran gahi po kay mubawas pod. Unya ang Saudi o ang mga Arab countries niingon nga laban gid sila ngadto sa Iran. Ang Pilipinas in terms of economy, Congressman Boss, importation kita na halos tanan daghan man tagkuwang labi nagpagkaon. Unsay sangkuan ini sa umaabot nga magabuan kung why mahitabong peace negotiation aning mga nasod nga naggubat karon? Well, definitely ang Iran is one of the biggest oil producer. Yes. So tungod kay gibomba mga facilities sa oil refinery, oil depot, it will affect the price of oil. So mutaas na sad ang presyo sa crudo, sa gasolina. So og mutaas ang presyo na yan, mutaas na sad ang presyo ng kuan ato prime commodities. So mao nag-iingon na externally imported inflation. Ang inflation pasabot niya na pagtaas sa mga paliton kay ang atong importation sa tibuok nasod mukabat ka na ng 18 billion. It's the third biggest import, mga 18 billion US dollars a year. So unsa may tabo ni Congressman Bots? Well, ug mawa na panudlanan sa gobyerno unsa may tabo? Mga G na lang ta. Ato na lang ipa sa Ginoo kung unsay mahitabo kay right now I don't know if we have a stock. Ang United States of America, they have a stock na ilang stock ng oil good for 2 years. So ang Amerika, for your information, mao ka na ang pinakadako na producer ng oil. Dili ang Saudi Arabia, ang Amerika mo ay pinakadako. So sila na ilang storage dito under ground storage na good for 2 years. Ang ilang storage. So kung na emergency, they can always run to their storage. Kita, I think our inventory, ang atong mga oil companies, good for 2 weeks lang. Sus, kinuo ko. Now, Congressman Bots, arita sa kuan. Kay kagahapon, gitake up ko ning maong kuan dire sa mga vendors group dire sa Cebu. Ang kaning bitong palitanan na to bugas nga mga nasod like Vietnam, Vietnam, Thailand, o India, o uban pa. Mag-stocking man gini sila, mag-stockpiling man gini sila. Panahon nga simbakog mo escalate ang gubat. What if din neta baligyaan og bugas? Ang inyong Mindanao, kaya ba ka nang makasupply og bugas dires Visayas? Or ang Luzon, kaya ba kang makasupply? Mindanao og Luzon makasupply pagkaon tibuok nasod for how many days? Ang ano mo supply man may bugas diya Cebu na mais ma inyong kinaon. Na ay daghang di mga og mais kuno ay kay para ranas mga manamong mga pobre. Dili oy. Dagkago kaila diha mga adunahan apan ang gusto nila mais. Oh yeah, bitaw tinuod bitaw. Mao may gikaandan diha. Ay naandan. So unsa may mahitabo ang pangutaan na karon? Makasupply mo sa Mindanao ng mais. Oh, yes, kana usa na. Wala, di mo ka-supply kang inyong mais gikan sa Mati Davao, gikan sa Jinsan, gikan sa Cagayan de Oro. Sus. Ang kasagaran dire nga mga bot nga bugas kanang mga kuan pa man actually tibuok pa man galingonon pa pero mostly ang kanang Cagayan de Oro mo ay murag hanukanan sa mga kargamentong mais padong diri Cebu. Pero lain-lain probinsya na nagikan. Tinood na. Pero ang tibuok Pilipinas, Congressman Bots, unsa may mahitabo kon dili na tabaligya ag bugas ani mga nasod nga atong palitanan kay gugubat ang biduli. Simba ko lang ha kay karon na magiklaro naman ang puli-puli nagbinumbahay. Mao lagi pero maurag
Iran maura collapse na. So siguro in another week tapos na. Pero murag tingog tong Saudi Prince kay murag mulaban sila sa Iran, murag ingon ana. Dili. Dili na mo laban because ang Saudi Arabia and United States of America are very close. So dili ka na mo laban. Mas may untang ingon ana kay murag mosamot man ning ekonomiya kangilad kon ang atong import unya dili na tabaligyaan og ang atong export $5 kag $18 billion kung mawa na unsa may mahitabo sa atong nasod. Ang Vietnam they will definitely export rice to kay excess man ang ilang production. Sobra kayo. Including India, but probably tungod kay naapektuhan ang supply ng oil, ibalog ka ang fertilizer, urea based. Ang urea is actually petroleum based. So, ang mahitabo niya na mumahal ang fertilizer, mumahal ang freight, mumahal sa bugas. Oy, sus, Ginoo, sumahitabo ninyo na aning sitwasyon ng ano, for your information, ay Congressman Boss, ato ni aging adlaw sa session sa provincial board, aprobahan na nila nga kanabang organic fertilizers na ang gamiton sa mga mag-uuma resibo. So, ang double harvest, makain yun na dire, ang imong fertilizer, kay organic man na. Now, ang problema na ini, Congressman Bots, kung ang mga mananumay, mga mag-uuma, pag-edukar na lang niyan ang imong organic fertilizer sa umaabot ng mga panahon. Kinahanglan yun. Kinahanglan na yatong technician na moanha diha aron tudluan sa pamaagi kung usaon pagtanom ang utan o usaon pagtanom ang mais o unsaon pagtanom og fertilize ang humay. So naagyo technician na mo ana. So may unta og naay igo-igo nga gidaghanon pod sila nga makatudlo kay dili man ni mahimong kadiyot lang kaayo ang pag-edukar sa mga tao kinahanglan ning taas-taas nga panahon, Congressman Bots. Dili masad. Kay it's not that difficult. It's very simple kay using in fact kung imong gamiton nga ng atong double harvest, na naanay ni Gula na certification from Philrice na ang usa ka hektarya no ani og 7.2 tons per hektar. Ang 7,200 Congressman Bots? Kilos per hektar. So 7.2 tons, 7,200 kilos per hektar. Na ang national average is only 4.5. So dako kayo na increase. 3,000 ka kilo? Mahal pa tong kuan ang kaning 4.5 tons or 4,500 kilos gamit ang katong petroleum based fertilizer urea na sa 30 to 40,000 pesos. Sa double harvest mo gamit lang gag mga 18,000. Dako ang diferensya, no? Dako ang diferensya, di pa yun makadaot sa yuta. So, ang problema... Dako kayo ang diferensya. Ang problema karon ang supply. Kay ang demand o mudagan, kaagwanta bang imong supply? Well, we will have to increase the capacity. That's nice. Like for example, I'm planning to put up a factory in Cagayan de Oro. Aron it will supply Visayas and Mindanao. So working na ron ang unang planta, Congressman Bots, unya ang production na pila. Ang atong capacity is 20 tons per hour. Kuha. 20,000 kilos. 20,000 ka kilo. Sir, ang kaning 20,000, doon na kay ideya, Congressman Bots, kung ang tanang mga mag-uuma tibok nasod, doon na kay figure, kung pila gyud ang gikinahanglang abono matag planting season or kanang ingno to on the average daily ba nga kinahanglan kay di man dungan ning tanom og ayir ang atong budget sa fertilizer tibok nasod mga 70 billion pesos a year. Gamaya ra man dai 70 bilyones ang budget unya maabot ba gyud kahana? That is the question, Congressman Bots. Dili na budget sa gobyerno, no, kundi total consumption. Okay. Tibok Pilipinas 70 bilyones. Now, sa pagkakaroon, Congressman Bots,
pila man pod ang naa sa DA para sa mga mag-uuma karon? O wa pa man submit nila ang NEP. Ang National Expenditure Program for 2026. Wa pa man, so we don't know. Kung unsay priority. Pero if you are going to ask me, kinahanglan tagaan na gyud nila ng luna or they should give priority sa Department of Agriculture, dili sa Public Works and Highways. So, kung gusto mangwarta ng congressman sa highways, pwede man sa sila mangwarta dito sa Department of Agriculture, ngayon di man. Di man mabutang ang tarpulin ang kahumayan ko nga kini tungod sa paningkamo ting congressman. Di man na mabutang ang tarpulin. Dito na lang sa sako. Through the efforts of Congressman Oscar Pasaporte. Stila tinawag bitaw. So, kani preparasyon ng intaw ni pag-ahwag sa mga mag-uuma congressman votes just in case nga mosimba ko dunay mga pag-ulbo sa muulbo ang grabeng kagubot sa Middle East o sa Europe. At delikado ni mana nga importante mananom tanong mga panahon na kating-uwan na. So, ang imong Department of Water ba? Di ba pending bill to nimo? Posible ba rin ma-revive nimo inigbalik nimo sa 28th Congress? Ambot lang kay wa man kasabot kung sa mga priority nila ron. But definitely kanang Department of Water kinahanglan ma-revive yun na. Lagi kay importante biya kay pananong. Like for example, ang BIFAR kinahanglan under na dito. Ang LOA under sa Department of Water, kanang mga lake authority under sa Department of Water. Daghan na agency ang pwedeng ma-under sa Department of Water. Mantag mapasar na da kay murag na matutukan bining kakuwang sa supplies tubig sa tinuod ng Congressman Bots. Di ilang tubig, kulang sa isda kay mag-import nga ng tao galunggong. Sus, paita. Nasaag kato ko no mga galunggong, gikan to sa Pilipinas, na nasaag dito sa West Philippine Sea, nadakpan sa mga insect mo, nang import na po natog balik, pero Filipino citizen to. Kamao ba ito magtinagalog? Kamao. So, importante yun na matutukan ka na. Like for example, ang Pilipinas, we are an archipelago. So, pwede man nato i-develop ang fish farming. Fish farming, like for example, usa na mga isda, aside from bangus, pwede kita magtanom og kanang samaral. Sa Tagalog, samaral. Sa ato, danggit. Danggit man na. Buras. Kikilo. So, daghan na isda ang pwede nato i-fish farming. And once we go into fish farming, sigurado yun na atong maani. Naay mapaabot dili na ta magsalig og importation gikas China. Dili na ta magsalig og importation. So mao ka na ang i-develop. Apan pila ra may budget sa kuan, BIFAR gamay ra man gyud. So naay gamay na budget unya unsa gastuhon para pamolitiko, mamalit og pambot, nagagmay. Panghatag. Yan, naadayon ang presensya sa politiko. Mga leader ng politiko. Gihapon. Ako, mo suggest ko na magpalit kita og mga fishing boat na fully equipped. Like for example, instead na maghatag ka ng mga 20 ka pambot, so magpahimo na lang ka og dako na fishing boat na ay mga fish finder, mga sonar, aron na makitan kung asa ang isda. Maubitang unta maintag inani Congressman Bots haro nabalik naman kaon ya. Di man gid malupig na imong abilidad dito sa Ubos Bay Balaoranan. Hopefully ang agriculture intay unaha para sa mga pobre kanabitang dire ayaw lang tong mga asindero kani mga pobre intawon kay mga mag-uuma palihog at timana intawon nagbalik ni mos 20th Congress. Mag-unsa man ang boses ng usa ka congressman, maayo presidente ta sa nasod kay pwede na nato ma-implement. Pero kung usa lang ka unya sa committee 40 mo kabuok, inig motion mo way mo kumukuyog nimo, awa kagihapon.
Oo, sad. Anyway, Congressman Bots, mga panghinaot mo sa tibuok kalibutan o sa mga overseas Filipino workers, di ay madaghang nagmonitor nato karon. Tuan is mga malinawon nga nasod, particularmente Canada o Amerika. Sir, go ahead with your paimang, no? Sa ato mga kaigsunan na taon, natrabaho na lang overseas, kay wa may trabaho diri sa Pilipinas, manghinaot na lang taon-tana na kamo diha, dako man ang inyong kita, o makatipon mo, o puhunan, pagbalik ninyo, magnegosyo mo diri sa Pilipinas, aron makatabang sa atong ekonomiya. Arang-arang, inana. Because right now, actually, ang mga MSMEs sa Pilipinas, which is actually supposed to be the backbone of the economy, nasa 35% lang. In other countries, developed countries, ang mga MSME, moabot og 75 to 80%. Ang diferensya, eh. Sa total industry, kita 35% lang. So, mao ka na may programa sa OWA na ang returning OFWs ilang tabangan o mag-abri og negosyo, coordinate with OWA. Coordinate with OWA because we have a new administrator sa OWA na in my humble opinion, makamao. Kinsa ka ni, sir? Di ba si Hans Kakdak? Dili, si Hans Kakdak mauna may sekretary ng DMW. So kanang OWA karon bag-o iyang yusi kay tong si Ernel ba natangtang mo to sa Arnel Ignacio? Kay Malit sa to sa giyota. Si Ernel sa ang iyang trabaho mohilak raman og naay patay. Dako sa kay itong 1.4 billion sa to kaya gibawon. Okay na to siya at least nakita na to siya dako. Congressman po, salamat kayo ha sa imong panahon mo niya. Ang among kahingawa, murag makukuhaan, inigbalik ni mo sa Kongreso kay kami itang mga mag-uuma, makagunit ng mikrofon, aning orasa, ang rest of my days, ato naman yung umahan. So, Congressman Boss, manghinaot mi sa imong abilidad, magamit ginamo in taon ng mga pobre sa 28th Congress. Salamat kong Boss! Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.